Hey, what's up guys? This is Rai of EIAGPH and today may gagawin tayong DIY dito sa aking Toyota RAV4 2004 model Gen 2.5. So, ang gagawin natin is i-bypass natin yung coolant dun sa IACV. Well, the reason behind it is because yung silbi ng coolant dun na dumadaan sa IACV is to prevent freezing dun sa valve para hindi mag-freeze yung parang shafting dun sa loob. So it's only applicable sa yung mga below degrees na countries such as mga Europe, mga ganon. Pero dito, according sa research ko at according dun sa friend ko, hindi naman daw talaga siya necessary. So gagawin natin, iba-bypass lang natin yung hose na nandun sa may IACV, ilulup lang natin dun sa coolant. So gagawin natin yung DIY today para to prevent din yung pagkasira ng IACV, kasi yung mga may coolant na dumadaan dun sa IACV, nangangalawang yung pinaka loob. So yun ang advantage din nun. At saka yung mas malinis din, kumbaga pag maglilinis ka ng IACV, madali na siyang hugutin. So, ito, pakita ko sa inyo yung RAV4. Bali, ito yung RAV4. Buksan muna natin itong pinto. Shit, nakalak. Wait lang. Ayan. So, buksan muna natin yung hood. And then, pakikita ko sa inyo. So, ang tatanggalin natin, itong airbox, ito of course. Tapos, nandun lang andito lang banda yung yung hose ng coolant. So, tatanggalin natin yan. Of course, we're gonna need tools. Kukulang ako ng tools. Wait lang. Kita ba? Yan. Kuha tayo ng tools para gawin na natin yung DIY ng coolant bypass. Okay, ito, tools. Pero hindi naman ito lahat kailangan. Ang kailangan lang natin dito yung ratchet. Tsaka yung Pero dadaling ko na din. Yeah. Of course, ang kailangan nyo, ito, 10mm socket para dun sa airbox. Tatanggalin natin. So, ayan. Kita nyo ba? So, ito yung tatanggalin natin. Tanggalin muna natin to. Yan. Tapos, ito yung 10mm socket. Of course, tatanggalin muna natin yan. So, if you're going to do this 1ZZFE engine nyo, hindi lang sa RAV4, meron din 1ZZFE ang Altis. Do it at your own risk, kasi nagawa ko na to dun sa isa kong RAV4. So okay naman, pinakiramdaman ko, ayos naman. So tama naman yung sinabi ng friend ko yung close friend ko na hindi naman siya kailangan sa tropical countries. Hindi naman siya nagmamarunong sa mga engineer ng Toyota, of course, pero kumbaga, hindi siya applicable sa sa country natin. Since hindi tayo nagsusnow. So, tatanggalin natin yung tatlong bolts dito sa para ma-access natin ng maigi yung tawag dito. Wait lang. Para ma-access natin maigi yung airbox. Okay, so tatanggalin natin itong tatlong nut. So, siya na medyo madumi yung sasakyan, ay yung engine bay. Hindi ko pa nalilinisan. So,
So pagtanggal niya, tatanggalin mo yung ito, may pinto sa likod eh. Ayan. So tatanggalin mo yung airbox. Tapos tatanggalin mo din to. Siya yun. Okay. Tanggalin muna natin itong valve cover. Ayun o, yung cover ng valve cover. Okay, so remove this. Yan, tapos tatanggalin nyo na to. Para medyo maluwag yung access sa hose. Okay. Okay, tanggal. So tanggal na yung hose. Ngayon, ito yung sinasabi ko na itong dalawang to, ayan, dalawa. Itong isang hose na to, tsaka ito, yan, nasa IACV yan. Ang silbi niyan, umiikot yung coolant, nagsisirculate pabalik lang, ganoon. Ngayon, ang ano nga niyan, ang purpose nito para hindi mag-freeze yung shafting ng IACV or idle air control valve, para tuloy-tuloy lang yung pag-idle niya. Ngayon kasi sa mga countries na nirelease tong RAV4, meron to sa Europe, sa US, sa London, sa Germany, kung saan-saan pa, nagsusnow kasi doon. So ito, requirement talaga to, parang standard to sa kanila. Otherwise, mag-freeze yung shafting, magkakaroon ng yellow, so ganun. Kaya ito, kailangan padaanin talaga. So sa atin, since tropical country tayo, hindi na natin kailangan to. Iluloop back ko na lang siya. So panoorin niya, paano ko to iluloop back. Wait lang. So, ayan. Kung makikita nyo, yan yung hose na yon. Tanggalin natin. Ngayon, kung hindi natin ma-access ng maigi, tatanggalin muna natin yung throttle body para sure lang na dito naman, pagtanggal ng throttle body, 12mm tong bolts na to. So, tanggalin muna natin yung nag-hold sa kanan, which is ito. 10mm bolt din sa taas. Oops. Kaya mag-iingat kayo dito kasi yung mga bolts na yan, nalalaglag yan pagka hindi niya masyadong nabantayan. Nalalaglag na lang yan sa ilalim. Okay. Yan, pwede ng hand. Okay. Tanggalin muna natin. Now, ito naman, this time, 12mm socket wrench.
hindi pala masyadong mahigpit yung pagkakaano ko dun eh. Kasi nilinis ko na pala ito nung nakaraan. Nilinis ko yung IACV. Dahil nga nagpa-fluctuate na yung idle ko. So minsan tumataas, minsan nagda-drop. So nung nakita ko, sobrang dumi na pala. So ang advice ko para laging maayos yung idle ninyo, lagi nyo siyang lilinisin. Siguro kung kaya nyo mag DIY, mga once every 3 months or depende sa paggamit nyo eh. Siguro once every 3 months or 2 months. Madali lang naman gawin eh. Kasi pag pinagawa mo to sa labas, syempre may bayad. So pag magtitipid kayo, pwede na tong DIY. So ito yung mga yung mga bolts na 12mm. Ito kasing pag DIY is kumbaga naging hobby ko na rin. Dito ko muna siya gagawin sa RAV4. Next time ko napapakita yung iba kong sa inyo. Ito na. Tapos of course tatanggalin nyo rin yung itong saan na yun? Kita ba? Itong throttle cable 14mm open socket, open wrench. Yan. Ganyan lang siya kadali. Tatanggalin mo lang. Tapos yan na. And then sige, pwede na yan. Bali, after ng 14mm wrench, ito naman may tatanggalin tayo dito sa baba. Yung parang bracket nitong throttle body. Gamit ulit tayo ng 12mm. Ayusin natin yung ilaw para makita nyo. Ayan. Gamit ulit tayo 12mm para dito. Okay. Medyo matagal. Ayan. Bali, ito yung bracket nung... Actually, tinanggal ko na itong bracket na to dun sa isa kong RAV4. Kasi, itong bracket na nasa ilalim is for the intake manifold to eh. So, parang hindi na siya kailangan masyado. Kaya, ito tinanggal ko na doon. Baka tanggalin ko na rin ngayon to. Para hindi na, pagka maglatanggal ng intake manifold, ay madali na lang. So, ayan. Ngayon, itong hose, ito, tatanggalin mo yung clip niyan. Yeah. Ito lang naman tatanggalin mo eh. Yan, okay na. Tapos yan, hugutin mo na siyang ganyan. Ngayon, ito, tatanggalin mo rin pala to. Of course, ito, bago natin makalimutan, ayan. Itong sensor, tatanggalin mo muna to. Ito yung IACV sensor eh. Tanggalin mo muna yan. Tapos ito, tanggalin mo na to. Using, yan, long nose. Pwede na yan, long nose. Tanggalin mo pa ganyan.
Urong mo lang. So again, kung gagawin nyo to as DIY, pwede. Basta ano lang kayo, research muna kayo kung gusto nyo ba talagang tanggalin. Kasi sa akin, na-research ko na bago ko pa siya gawin. Sinigurado ko na pwede ko siyang gawin ba. Aray, tayo na. Sakit. Mama, yung ano ko. Tatanggalin ko to, hose. So hindi ako mekaniko talaga ha. Kumbaga, isa lang akong car enthusiast na mahilig mag DIY. So yung mga certified mechanic dyan, kung may mag-comment kayo na ano, sarili ko namang ano to. Kumbaga, is at my own risk. Medyo mahirap siyang tanggalin. Ito kasi mahirap pagka ano pala, ito yung disadvantage guys. Pagka yung magki-cleaning ka ng IACV, ito yung mga tatanggalin mo mga hoses na ganito. Which is medyo, may coolant na, yan yung coolant to, kulay pula. Medyo mahirap siyang tanggalin. Ayan, itataas natin to para hindi tumulo. So ayan, ayan yung coolant to. Nandyan yung coolant. Nakikita nyo to, nandyan yung coolant dumadaan. Paikot lang siya. So kaya ang gagawin natin, iaano na natin to. Iba-bypass na natin. Yan, so itong hose na to, ilulup lang natin dito kung saan nakakonekta ito. Saan ba nakakonekta? Medyo mahirap makita, pero teka. Ayun. Baka ito na lang tanggalin natin isa. Ayun, dun siya nakakonekta. Ayun. Itong coolant na nasa taas. So ito, iaano na lang natin to. Teka, tingnan natin. Saan to nakakonect? Ayun, doon sa taas. So itaas muna natin to. Doon natin siya ikaano sa, oops, naku yung kulan to. Mutulo. Ayun, ito. Dito siya nakakonect guys, oh. Kita nyo. So dyan natin siya ilulup. Tanggalin natin yung nasa taas. Ito. Tapos itong nasa lower hose, i-connecta natin doon. Para hindi na siya, tanggalin natin. Medyo masakit sa balakang. Oo, nakikita nyo ba? Ayan. So, tatanggalin natin yung coolant na hose na yan. Ayan. Medyo mahirap sikwatin yung yung hose ay yung clamp. Sikotin natin yung clamp. Yun. So guys, tatanggal ko na. Bali, ito yung nandun banda sa upper. Done. Ayan o. Yung coolant upper hose, upper tube na yun. Tapos itong kaninang tinanggal ko, ilulup ko lang doon.
So, ayan. So, ito yung natanggal ko. Ayan, malambot pa to, maganda pa tong ano na hose na to, hindi pa matigas. So, tatabi ko rin to for just for ano, future use lang. So, ito, yung sinasabi ko. Iluluok back lang natin to ganun. Ito, yan, yung hose na yan. Oops. Ayan. Yung hose na yan, iluluok back lang natin papunta doon. Yun. So, yun. Kita niyo yan? Naka-loop back na yung lower tube to the upper tube. So, iikot na lang dyan yung coolant pagka in-on mo na yung engine. So, kumbaga, ang ano niyan, purpose niyan kasi, ito yung pakita ko. So, ang purpose nito, yung dating dalawang hose na nandun, dito yung dumadaan. So, excuse my hand, hindi pa ako nakakabili ng gloves eh. Pero ayun nga. So, ito yung IACV ng 1ZZFE. Andito yung shafting, yung nagko-control ng idle. Ito yung sensor niya. Tapos, yung dalawang hose kanina na pinakita ko, andito siya. So, mangyayari, yung coolant, iikot dyan. So, ito yung coolant na bypass. Ito yung coolant na chamber. Ito yung shafting para sa air. Itong part na to. So, yung coolant dadaan dyan pag ganyan. Para hindi mag-freeze yung chamber. Sa mga snow, yung mga freezing countries like Europe, Germany, or kung saan man nilabas yung RAV4. Yun yung purpose nun, para hindi mag-freeze to, hindi mag-stack up. So, since atin tropical country, tinanggal ko na to. Binaypass ko na. Ginawa ko na to dun sa isa ko RAV4. Okay naman, wala na to. Kumbaga, nakaloop na rin yung hose ng coolant dun sa pabalik lang sa engine. So, yung sa mga freezing countries, kaya nila nilalagyan nito para hindi mag-freeze yung shafting dito sa may hindi mag-yellow. Yung sa idle air control valve, yung pinaka valve ng nagko-control sa idle natin. Dito dumadaan yung coolant, umiinit na tong chamber na to. So ngayon, hindi na siya mag-freeze. Kumbaga, mare-regulate niya yung air ng mabuti. Ngayon, since atin, hindi naman nag-yellow, binaypass ko na to. So, nung nakita ko rin naman sa ibang mga forums, vlog, and kinonfirm din ng friend ko, hindi natin talaga kailangan ito, since hindi naman talaga nag-yellow dito sa atin. Kahit malamig pa dun sa, let's say, pumunta tayo ng bundok, di naman siya kasi mainit pa rin yung engine eh. Kumbaga, enough na yon para hindi yung mag-stack up tong idle air. So ngayon, ito na yung gagawin. Lilinisin ko na rin siguro to, pero kakalinis ko lang nito. Aanin ko na rin since nakaano na naman sa akin. Lilinisin ko na rin ng carb cleaner. Itong gagamitin ko panlinis. Kobe Carburetor Cleaner. So, baka naman. Hindi pa lang subscriber natin eh. So, subscribe na kayo pala kung kung hindi pa kayo nakasubscribe and gusto nyo to. Again, itong na to, applicable lang to sa 1ZZFE engine Well, actually, most of the engines naman. So, babypass ko na to. Baka palitan ko na rin ito. May bago kasi akong idle. So, ayan. I-clip na lang natin yan pabalik. So, hindi naman siya, malambot pa yung hose eh. So, i-clip natin pabalik doon.
Okay. Okay, so ito na. Since natanggal na natin para isang anuhan na lang, papalitan na lang din natin tong IACV. So, again, madumi yung kamay, hindi pa ako nakabili ng gloves, pero gasan ko na lang. Bibili na lang ako ng gloves pagka ano. So ito yung bagong idle air control valve. Nabili ko to sa Lazada or Shopee. Nasa 1,000 lang to. I'm not sure kung original pero bumili naman ako para dun sa RAV4, sa isa ko RAV4. Gumana naman. So, iaano ko na lang natin. Para, kumbaga bago na siya lahat. Ito ba? Yan. So, wala siyang marks ng Toyota. Pero parang ano naman siya. Maganda yung valve niya eh. Pero hindi ko sure kung gagana to eh. Siguro tingnan lang natin kung gagana. So ito yung reason kaya nag-decide akong tanggalin na rin yung sa coolant bypass. Kasi yun kikita nyo to. Ayan dyan dumadaan yung tubig, yung coolant pala. So, nangangalawang siya. Nung nilinis ko to noon, nangangalawang eh. Tapos ito pa, nangangalawang yung pinaka, tube. So, kaya, nung naisip ko, nung nagtanong ako doon sa friend ko, kinonfirm naman niya, hindi naman kailangan kasi hindi naman nag-yelo sa bansa natin. Hindi naman tayo nagbe-below freezing or 0 degrees Celsius. Sabi ko, sige, babypass ko na lang. So, again, disclaimer guys, hindi ako certified mechanic. Hindi ako licensed mechanic or kung ano man tawag doon. Ako ay simpleng nagdi-DIY lang. Syempre, since car enthusiast tayo, bukod sa pagsiset-up ng sasakyan, kailangan kahit paano, marunong ka din mag-DIY. So, eto, lilinisin na lang natin to ng Kobe Carb Cleaner. So ayan na guys, so nalinis ko na yung throttle body. So ayan, kasi nung dati nilinis ko to, nung bumabagsak na yung idle ko at minsan tumataas, na siya, yung sobrang full of carbon deposits. Ngayon ayan, wala na yung mga itim-itim. So effective tong effective tong Kobe itong Kobe Carburetor Cleaner. Ganda, no? Ayan, Yan, ganyan lang gagawin nyo guys. Tapos ito, yung dito, sa may pinaka-chamber niya. Ayan, dyan. Dito dumadaan yung tubig. Ito. Dito yung tubig, umiikot siya. Kaya, i-bypass na natin yan para puro air na lang siya. Kasi kaya naman siyang, yung init naman nung, engine, enough na para mag-function ng maayos yung IACV natin. So, ayun, wala nang laman. 100 pesos lang to. Itong carburetor cleaner na yun. So, patutuyuin lang natin ng konti. Ayan, medyo ayos na yung loob. So, ayan. Ito na nga yun, coolant bypass. So, naipasok ko na yung parang pinaka, ayun, yung lock niya doon. Paikot lang siya. Dati kasi, yung IACV yan dito. So, yung hose, iikot pa sa IACV bago bumalik sa engine. Ngayon, diretso na sa engine ulit. So, ayan. Hindi naman siya yung sakal eh. So, okay na. So, ayan. Ito yung throttle body, yung gasket niya. Pero, ayan, pupunasan lang natin yan mamaya para siguradong walang mga debris. Tapos, ito, kakabit na natin tong bagong IACV. So, dito natin yan nilalagay para malinis yung dadaluyan niya. Ngayon, ito, wala na to. Itong chamber na to, ito, yung chamber na yan, yung pahaba, wala na yan.
Sana okay to. Kasi yung isang okay naman eh. Doon magkaibang seller yung pinagbilan ko. Tsaka magkaiba rin yung box nila. Yung isang seller na pinagbilan ko, Honda yung parts. Ito, Honda. Pero interchangeable pala siya na ano ko. Denso rin kasi may gawa eh. Pero yun nga, interchangeable siya. Yung isa kasi na binili ko, may parang may densong tatak dito na sticker. Dito may densong tatak. So, made in Japan. Pero not sure kung, kasi dami ng peke ngayon eh. So, yun siya. Nung nakita ko, dapat nga i-return ko kasi Honda nakalagay. Pero yun nga, nung nung sabi ko, magka ano naman, yung kumbaga parehas na parehas. Ganyan na ganyan din ang itsura. May ganito yung kanya, oh. Denso lang, hindi siya Toyota, yung nakalagay Denso. Ayan. Parehas na parehas, kumbaga hindi siya, walang pagkakaiba. So, yung sinubukan ko, nag-work naman. Tapos, yung sensor na nakakabit, yun din yung ano niya. So, ngayon, yung mga ganito, yung mga original, tinatabi ko to kasi just in case, kailangan, at least meron ko may tatabing parts. Kasi ito, working order pa to eh. So, papalitan na rin natin, of course, ng gasket kasi ito sira na. So, yan. So, ito yung yan. So, of course, bago natin siya ikabit, lalagyan natin ng konting oil. All-purpose oil. Yung paligid ng gasket. Para lang kumapit na maigi. Tapos, lalagyan natin yung bagong gasket. Ito yung kasama niyang gasket. So, lalagyan natin ito ganyan. Saktong-sakto. See? Okay na. Ngayon, ito, fit na natin to. Sana gumana to. Para hindi na yan. Fit na natin. Ibalikan ko kayo. I-screw ko lang to. Yan, okay. So, naikabit ko na yung bagong IACV from Lazada or Shopee. Sana lang gumana. And, ito, malinis na yung throttle body natin. Malinis na yung mga chamber na dyan. Dito kasi na yan sa chamber na yan, dyan dumadaan yung air. Yun yung ito yung kinokontrol niya. Ito yung silbi ng IACV. Kinokontrol niya yung idle natin. So kailangan, itong chamber na yan, yung nakikita nyo na yan, dapat malinis yan. Laging malinis. Kumbaga, every now and then, i-DIY nyo or palinis nyo na lang sa mekaniko kung hindi kayo mahilig mag-DIY. Na para yung idle nyo smooth, hindi siya minsan bumabagsak or bumababa. Ganun. Ay, bumabagsak or tumataas, sorry. So, yun. So, ikakabit na natin to. Pakita ko na sa inyo mamaya. Okay? Okay, ngayon yung sabi ko kanina, yung na yun, bracket na yun. Ayun. Itong bracket na to, nandito kasi yan. Nandyan, oh. So, parang hino-hold niya lang pa ganon. Pero kasi meron namang bolts eh. Meron naman yan. So, parang wala na rin siyang silbi. Tapos ito, para to dun sa ilalim, which is yung sa intake. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang yun para pagka maglilinis ako ng IACV, mabilis na. I-screw ko na, iaano ko na lang dito. Yan. Yan ang gagawin natin para mabilis ang pagka maglilinis ng IACV, madali na. Diba? Wala. Medyo matigas. Okay, balikan ko kayo. I-install ko lang to. So, ayan. Linis na siya. So, ang pag-install niyan, nasa baba yung IACV. Yan. Tapos ito nasa taas. Yan, o. Ganyan lang siya kadali, o. So, kumbaga, pagka maglilinis ka, hindi ka na magtatanggal ng hose dito sa coolant. Madali na, at saka hindi siya mangangalawang. At kumbaga mas less yung yung corrosion na mangyayari dito sa paligid. Saka, yan, madali mo nga siya matatanggal.
So ayan, wala na yung host, diba? Nandun na, nakaloop na dun kanina. So ang gagawin natin, ikakabit lang natin to kung sa TPS throttle positioning sensor yan. So tapos of course ilalagay natin yung pang bolt na nut na to, nut. Tapos another one, yung nut. Kaya ako na sila higpitan. Tapos ito yung bolt dito. So again, disclaimer. Baka may bash, hindi ako mekaniko, nag-DIY lang ako. I do this at my own risk. Yung pagtanggal ng tawag dito, pag-bypass ng coolant hose dun papunta sa IACV. Again, yung purpose kasi is i-delete natin yon dahil hindi naman sa atin nag-snow or yung below freezing point. So yung heat ng engine at yung heat ng climate natin dito, enough na siya para mag-warm yung hindi mag-stock up yung tawag doon, IACV, yung shafting. Basta yung nut dito, ano na rin natin to. So, yung mga hindi pa naka-subscribe, mag-upload ulit ako ng ibang videos na DIY. Ito, simpleng DIY lang naman to. Tapos, pag hindi pa naka-subscribe, subscribe naman kayo para umali yung channel ko, lumago naman. Kasi yan, higpitan na natin to. Wala pa pala akong torque wrench, pero nag-order na ako sa Lazada ng torque wrench kasi plano ko ring mag-DIY ng mga yung magpapalit ka ng valve cover gasket, iba pang DIY na nagre-require ng torque wrench. So, ayan, kabit na siya. So, ikakabit na natin yung sensor ng yung IACV sensor yung socket. Okay na. And then the next, of course, ito, babalik natin to. Make sure yung mga hose, ibabalik nyo sa kung saan nyo tinanggal. Yan. Para walang vacuum leak. Kasi ang mangyayari, pag may mga air leak yan or vacuum leak, ang mangyayari niyan, tataas yung idle nyo. Kasi hindi mababasa ng ECU yung leak na yun. Kumbaga, i-compensate niya yung, parang yun yung nabasa ko eh.
parang magloloko yung ECU. So, magkakaroon siya ng high idle. Tapos, of course, ito, yung cable. Okay. Yep. First, unahin nyo to, yung sa ilalim. Kaklip nyo muna yung tinanggal yung ano doon. Nalagay nyo yan dito. So, gagamitin natin ulit is yung 10mm socket wrench. Mahigpitan yan. Make sure na mahigpit para hindi gumagalaw. Air filter. Tapos ito, yung tube.
Last but not the least, ito. Yung pinaka earbox na. So nasira na yung clip doon sa dulo pero okay lang yun. So tas ito yung map sensor. Tapos yan, higpitan nyo na lang ulit to na. So yan. Snag muna. Yan ako, malalobat na pala ako. Anyway, sana umana to. Okay, pakita ko sa inyo kung magsa-start, okay? Make sure may fit yung ano nyo. So, ibabalik na natin to. Sana mag-work yung IACV na yun at maging ano sana yung specs niya. Okay, okay na. Alright. Okay, check natin kung magsa-start. Moment of truth. Okay, dito na tayo. Tingnan natin kung mag-start. Medyo sira pala yung gauge ko kasi papalitan ko na yan Yun. Dito na lang tayo tumingin. Yun. Mukhang okay yung ano. Airtight. So, kita nyo? Low idle, low idle, no load. So ano pa ako ngayon, 31 degree ECT. So ibig sabihin kaka-start lang ng engine ba, malamig pa yan. No load, so kaya medyo nagwa-warm up pa yung RPM. Maya maya bababa na yan. Yan. So bubuksan natin yung aircon. Init Yan, binuksan ko yung aircon. Yan. So, nagana siya. Tapos, bubuksan ko din yung ilaw. Yan, ilaw, headlight. All lights on. Para matest natin ng maigi yung IACV. So, gumagana naman yung IACV. Mamaya ako pakita sa inyo yung sa analog gauge kasi sira yung analog gauge ko pero ito ayun pala, medyo okay na. Ayan. So nasa 920 siya, 916. Mamaya to, pagka yung ECT, nakikita nyo yung ECT na yan ay naging 88 siya or 87, dapat yung RPM nasa ganyan lang, R900, 850 nang naka all lights on, aircon on, yung loaded yung electrical mo. Tapos dapat yung voltmeter mo, of course, ganyan 13.9. Yan kasi ang voltmeter is dapat mga ganyan, yung healthy ang battery mo at alternator. 14.5 ang alam kong yung pinaka healthy. Pero ito 13.9 to 14.0 healthy rin yan. So yan, 830. Yan, ganda. Thank you Shopee, Lazada. So, kung umagbot kayo sa dulo ng video na to, maraming salamat and please like and subscribe at Rai of EIAGPH. See you. Bye.